Simula sa araw na ito, ako na si Xie Tingwan ang mamumuno bilang bagong CEO ng Hengyu Group. Ipopromote ng kumpanya ng buong lakas ang dating APP na Hun Lima. Sa loob ng 3 buwan, gagawin kong nangunguna dating APP sa merkado ang Han Lima. At sa loob ng 1 taon, hihigitan ng Hengyu ang Bingtian Group at magiging numero 1 tech company sa Hangzhou. Nabalitaan po namin na ang Hanlima APP ng inyong kumpanya ay puro mga aktor lamang ang gumagamit at wala talagang nagtatagumpay sa pakikipag-match. Totoo po ba ang balitang ito? President Xi, ikaw mismo ay hindi pa kasal? Paano magtitiwala ang publiko sa ginawa mong dating APP? Paano kung ako mismo ang gagamit ng Hun Lima para makipag-date at magpakasal? Sa loob ng 1 linggo, gagamitin ko ang Hun Lima para makahanap ng mapapangasawa, sa gayon ay mapatunayan kong mali ang mga chismis. Napakatapang talaga ni President Xi. Handa talaga siyang gawin ang lahat. Xie Tingwan, hindi mo na ako matandaan. Pero 10 taon na tayong magkakilala. Noong taong pumunta ako para mag-aral sa ibang bansa, nanakaw ang aking mga bagahe at wala akong ni isang kusing. May pinagdaraanan ka ba na problema? Gusto ko lang sanang humiram ng konting pera para tumawag sa telepono. May 10,000 dolyar ang card na ito. 6 na numero na 6 ang password nito. Sapat na to para sa gastusin mo sa loob ng ilang araw at para makontak ang embassy nyo. Xie Tingwan, ganito na lang ba kabilis ang desisyon mong magpakasal sa kung sino lang? Maganda ang binili nating mga screen. Pinapanood ko ang conference ng Hengyu. President Gu, ang malalaking screen na ito ay dapat gamitin sa pag-test ng mga nililinang nating AAA na mga laro. Pero ngayon ginagamit mo lang ito para panoorin ang conference ng Hengyu. Sayang naman ang kapasidad nito. At isa pa, may proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar na naghihintay para suriin ninyo. Hinihintay din ang pamumuno nyo sa pagtatayo ng Ning City, pero nanatili kayo rito ng kalahating oras para lang manood. Sa unang pagkakataon ko bilang CEO, medyo kinakabahan talaga ako. Mukhang puyat siya at may eye bags. Ano po? Alamin niyo kung sino ang nagpakalat ng mga negatibong balita laban sa Hengyu, sisiguraduhin kong babagsak siya at mawawalan ng pera. Hindi naman sa ganoon, President Gu. Hayaan na natin silang mag-away sa negosyo dahil tayo naman ang makikinabang sa huli. At isa pa, bantayan mo ang mga kaganapan kay Xie Tingwan dahil ako lang ang dapat na magpakasal sa kanya. Sa unang pagkakataon na maging CEO, kinakabahan talaga ako ng konti. President Xie, talaga bang magpapakasal ka para sa kumpanya? Dapat kong talunin ang iSuite CEO na si Gu Jingyi para maging pinakamayamang babae sa Hangzhou. Ano lang ba ang pagpapakasal? Sige po, President Xie. Hahanap ako para sa inyo ng 1 taong mahirap lang at madaling kontrolin. Sige, gawin mo na. May 1 milyong dolyar sa card na ito? Umalis ka na? Ako ang makikipag-blind date kay Xie Tingwan. Akala mo ba tanga ako? Kapag naging asawa ako ni President Xi, kahit ilang 1 milyong dolyar pa ay makukuha ko. Sa totoo lang, ako ang ex ni Xie Tingwan, malamang. Ay hindi mo alam na kapag natutulog siya, hilik siya ng hilik at nagnangalit ang mga ngipin, pagkatapos mangulangot ay hahawak sa paa. At ang pinakamahalaga, alam mo ba kung ano ang mahilig niyang laruin? Alam mo na yon? Walang makakatiis sa kanya. Pero iba ako, mahilig ako sa hirap. Yung pakiramdam na masakit pero masaya, mahirap intindihin ng normal na tao. Bakit dalawa sila? Mahilig akong nasasaktan. Yung pakiramdam na may sakit at ligaya, mahirap intindihin ng karaniwang tao. Bakit may 2 tao? Hello, ako si Xie Tingwan, 26 na taong gulang, may master's degree sa computer science, wala na akong mga magulang, minana ko ang kumpanya ng pamilya namin, may sariling bahay at kotse, hindi ka lugi kung ako ang magiging asawa mo. Ngayon, ikwento mo naman ang tungkol sa iyo. 28 taong gulang na ako, 0 ang ipon, walang kotse o sariling bahay, pero mayroon akong isang luma at ginagamit na motor. At sa ngayon sa labas ng syudad lang ako nangungupahan, wala ring permanenteng trabaho. Ngayon ay nagbubuhat lang ng hollow block sa construction site. Bakit ang hirap mo na nga? Ang taas pa rin ng bilib mo sa sarili mo? Lagot? Naghihinala na siya sa akin. Bilib din naman ako sa sarili ko. Mukhang bagay pala tayo. Kung wala ka namang tutol, habang hindi pa nagsasara ang opisina, tara na at magpakasal. Gu Jingyi, ang presidente ng Bingtian Group.
Gu Jingyi, CEO Bingtian Group. Parehong pangalan pero magkaiba ang tadhana. Siya ay tinitingala bilang pinakamayamang tao sa Hangcheng, habang ako naman ay isa lamang simpleng trabahador. Huwag kang mag-alala, tatalunin ko si Bingtian Group at magiging asawa ako ng pinakamayamang tao sa Hangcheng. Asawa ng pinakamayamang tao sa Hangcheng. Sa totoo lang, ikaw na iyon ngayon. Bakit ka tumatawa? Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi, naniniwala ako. Naniniwala akong siguradong kaya mo yan. Mabait ka rin palang tao. Huwag kang mag-alala, hindi kita ikukulong sa akin. Kapag lumipas na ang gulo sa APP, magdidiborsyo na tayo agad. Ang marriage certificate ay isang mahalagang dokumento. Mas mabuti pang ako na ang magtago nito. Sige na nga, tungkol naman sa diborsyo, pag-usapan na lang natin iyon sa susunod. May mas mahalaga tayong kailangang gawin ngayon. Tara. Anong ginagawa natin dito? Bibiling bahay para sa pagsasama natin. Dapat umasta tayong parang mag-asawa, kundi ay baka mahalata nila na hindi tayo nagsasama. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ako na ang magbabayad para sa bahay. Magdadala rito si Special Assistant Joe ng mga tao para sa inspeksyon ngayon. Kapag nalaman nilang nagsisinungaling tayo, tapos na ang lahat. Hoy, bakit ka tumatakbo? Masyadong mahal dito, siguro ay maghanap na lang tayo ng ibang lugar. Magdadala ng mga tao si Special Assistant Joe para sa inspeksyon ngayong araw, at kapag nabuking tayo, ay tapos na ang lahat. Hoy, saan ka pupunta? Sobrang mahal nito. Baka naman pupwede tayong humanap ng ibang lugar. Sa tingin mo ba gusto kong pumunta rito? Pero ang mga pagmamay-ari sa ilalim ng Bingtian Group, ang tunay na pinakamaganda sa Hangzhou. Kahit medyo mahal ay okay lang. Tara na. Mukhang maganda ang bilyang iyon. Mahusay po ang inyong panlasa. Iyan ang aming pinakamagarbong unit. Napaliligiran ng bundok at katubigan. Napakagandang tirahan po niyan. Kung ganoon, kukunin ko na iyan. Gusto ko rin ang unit na iyan. Saan galing ang ghillie suit na yan? Alam mo ba ang ibig sabihin ng nauna ay dapat unahin? Anong ghillie suit? Isang ghillie suit na pangnyebe. Ano bang problema sa paningin mo? Gawa ito ng sikat na designer. Ikaw siguro si Xie Tingwan, ang lalaking binabayaran ng babaeng iyan? Ako si Binibini ng pamilyang Xie, at itong kasama ko ay ang pinakamalaking shareholder ng Hengyu si Chairman Shu na gawa mo pang maging mayabang sa harap namin? Binibini ng pamilyang She. Isang kamag-anak lang sa malayo ay ganyan na kung tawagin ang sarili. Kukunin ko ang bilyang ito. Sandali. Doble ang ibabayad ko. Pasensya na po, Ginoo, pero si Ginang Xie po ang nauna. Napakabobo mo at ayaw mong kumita. Paumanhin po, Ginang Xie. Kulang po ang pera sa card na ito. Nakalimutan ko, nung Lunes ay inilagay ko ang lahat ng pera sa research department. Sandali lang, sa tingin ko ay may laman pa ang iba kong card. Huwag kang mag-alala, ako na ang bibili. Nakakatawa, isang CEO na walang pera at nagsama pa ng isang lalaking palamunin para bumili ng marangyang bilya. May pera ka ba talaga? Nakakahiya kayo? CEO po. CEO. Ano? CEO? Tingnan mo, hindi na nakakapagtakang mataas ang benta ng mga ito dahil sa pagtawag ng CEO, tuwang-tuwa talaga ang mga tao. Dapat lang po. Dapat lang. Iyon po. Ang mga customer ay pawang CEO. Akala ko naman kung anong klaseng sikretong pagkatao mayroon. Tanging ang mga taong may mataas na katayuan tulad ko ang makakabili ng pinakamahal na unit dito. Ano po kasi, ang unit na ito na pinakamahal sa lahat, kailangan po ng mataas na katayuan para mabili ito. Anong ibig mong sabihin? Isa siyang stockholder ng Hengyu. Medyo mababa pa po ang katayuan na iyan, pero kung ikaw ang CEO ng Hengyu, maaari pa siguro. Sandali, bakit mo? Hoy, sobrang tulis ng boses mo. Pinapasakit mo ang ulo ko. Umalis na nga kayo agad. Kapag naistorbo nyo ang mga kliyente ko, malaking problema iyan. Ano pang hinihintay nyo? Gusto nyo bang tawagin ko pa ang mga security guard? Mabuti naman at marunong kayong mahiya. Mula sa likod, mukha talaga silang mga nakabalat kayong kawatan. Hayes, kahit hindi tayo makakabili ng bahay ngayon, nakakatuwang makita ang dalawang talunang iyon. Masaya na ang pakiramdam ko. Tara na. Sandali po, President Xie. Para sa unit na ito, may karapatan po kayong bumili dahil sa inyong katayuan. Eksakto namang, kabubuhos ko lang ng pera sa isang investment. Medyo gipit ako ngayon. Napakaganda niyan. May ginagawa kaming promo ngayon. Kalahati na lang ang presyo ng bahay. Half price? Ayos iyan. Kunin ko na ang unit na ito. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko na po agad ito. President Gu, nasiyahan ba kayo sa ipinakita ko? Anong half price? Dapat ay ibigay na iyan ng libre. Gumawa ka ng paraan para maibalik ang pera, kundi ibabawas ko iyan sa sahod mo.
Wanwan, totoo bang bibili ka niyan para maging bahay niyo sa kasal? Paano kung ang lalaking iyan ay isa palang mukhang pera? Palagay ko hindi naman. Bakit hindi mo subukan? Mamaya pagdating ng titulo, isulat mo lang ang pangalan mo at isipin mo na lang na regalo ko ito sa kasal mo. Ano? Pero, nakuha na ang titulo ng bahay. Ang bilis naman. Hindi kaya pa simple na inilagay ng lalaking ito ang pangalan niya nang hindi ko alam? Bakit tanging pangalan ko lang ang narito? Ano pa nga ba dapat? Mali ang hinala ko sa kanya. Ang bahay na ito, bakit parang walang switch ng mga ilaw? Xiaotian, buksan ang ilaw. Ang gusaling ito ay may ganap na smart design. Paano mo nalaman? Ang impormasyon sa disenyo ng Bing Tian ay laging inililihim sa publiko? Ikaw ba ay? Ang gusaling ito ay may fully intelligent na disenyo. Paano mo nalaman? Ang impormasyon sa disenyo ng Bing Tian ay palaging pinananatiling lihim sa publiko. Huwag mong sabihing, Inaakala mo ba na minamaliit kita dahil hamak na trabahador lang ako? hindi. Curious lang ako kung bakit ang dami mong alam tungkol sa bahay na ito. Dahil ang bahay na ito ay personal kong pinaghirapang itayo mula sa simula. Oh, maganda ang pagkagawa mo. Bakit nagtatrabaho ka pa rin? Lipat bahay na natin, hindi ba dapat tayo mag-celebrate? Sige. Seryoso ba, Wanwan? CEO ka na, pero bakit subsub ka pa rin sa trabaho? Iba ako sa ibang mga CEO, tatalunin ko si Gu Jingyi at magiging pinakamayamang babae ako sa Hangcheng. Halika, huwag ka lang tumulala dyan para sa pagtalak sa Gu Jingyi at pagiging pinakamayaman sa Hangcheng. Cheers! Tama, talunin si Gu Jingyi at maging pinakamayaman sa Hangcheng galingan mo. Mukhang sa susunod, hindi na kita dapat hinahayaang uminom. Hoy! Pakisend sa akin ang mga dokumento. President Gu. Sige, ipadala mo sa akin ang impormasyon. President Gu. Narinig mo iyon. Kapag natalo ko na si Bing Tian, sisiguraduhin kong President Gu na ang itatawag sa iyo ng lahat. President Gu, ito po ang listahan para sa investment reception. Xie Tingwan. Opo, kasama po si Madam sa listahan ng mga inanyayahan. Sa palagay ko ay hindi na ako pupunta sa reception na iyon. Po? Hindi po. Kayo po si Presidente ng Kamara ng Komersyo. Mukhang hindi po iyan maaari. Sa bagay, ganito na lang. Ang mobile game project ng Luotian Company, ibigay mo sa kumpanya ni Madam. At dapat ang oras ng meeting ay kasabay mismo ng reception. Para lang hindi malaman ni Madam ang tunay ninyong pagkakakilanlan sa reception, ibibigay niyo po talaga ang napakalaking project na ito sa kanya? Hindi mo ba naramdaman na ito ay isang perpektong plano? Opo, talagang perpekto po. Wala talagang makakatalo sa aming President Gu. Hulaan mo kung ano ang magandang balitang narinig ko ngayon. Ano yon? Bukas, pupunta ako para pag-usapan ang project ng Lushan na mobile game. Sa paunang bayad pa lang, mababawi na natin ang pera para sa King of the Building. Talaga? Napakagandang balita niyan. Congratulations sa iyo. Kaso lang, ang oras ng meeting na ito ay kasabay ng investment reception. Gusto ko pa sanang pumunta doon para makakuha pa ng maraming projects. Hi, sa ganda ng project na iyan, huwag mo na alalahanin ang reception na iyon. Sa bagay, tama ka. Hindi ko dapat ipagpalit ang sigurado sa hindi sigurado. Pero hindi mo naman pwedeng habambuhay na trabahador ka lang. Paano kapag matanda ka na at hindi mo na kaya? Ano kaya kung sumama ka sa akin bukas sa meeting para matuto ka naman ng ibang kasanayan? Mukhang hindi ako pwede bukas. Mayroon akong importanteng kailangang gawin. O sige kung ganoon. Huwag kang mag-alala. Ang lakad mo bukas ay magiging maayos at matagumpay. Bakit parati kang parang punong-puno ng kumpiyansa sa sarili? Pero hangang-hanga ako sa iyo. Manager Liu, pakitingnan po ang kontrata. Maaari po nating baguhin ang anumang bahagi na hindi kayo kontento. Ayos ito, kontento na ako. Hindi nyo man lang po babasahin ang kontrata? Talagang kahanga-hanga ang talentong taglay ni President Xie Mei. Tiwala ako kay President Xie. Mag-ingat po kayo sa pag-alis nyo. Buti na lang matalino ako. Nilagay ko ang lokasyon ng pirmahan ng kontrata sa hotel kung saan din gaganapin ang reception. Mukhang aabot pa ako sa programa.
President Gu, maaari na po kayong umakyat sa entablado. Ate, nasaan na pong parte ang program sa loob? Nagsisimula pa lang po. Kasunod na po ang talumpati ni President Gu. Gu Jingyi, ikaw ba talaga si President Gu? Hoy! Walang problema sa mikropono. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba may kakausapin ka? Dapat ako ang nagtatanong niyan sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita? Nagpa-part-time ako rito bilang sound engineer. Hindi ba siya yung lalaking nagbebenta ng bahay? Bakit siya nagsasalita doon? Nag-part-time siya bilang MC. Magkasama kami sa iisang group chat para sa part-time jobs. Huwag mo na masyadong pagurin ang sarili mo para lang sa pera. Ganito na lang, pumasok ka sa kumpanya ko bukas at bibigyan kita ng sahod. Hindi ko kailangan ng sahod. Mukha ba akong taong walang konsensya? Halika na, tutulungan ka ni ate na kumita ng pera. Ako ang bagong presidente ng Hengyu, si Xie Tingwan sana, ay magkaroon tayo ng pagkakataong magkatrabaho. Kung gusto mong makipagtulungan sa amin, dapat mong ipakita ang katapatan mo. Narito ang lahat ng alak na ito. Kung gaano karami ang maiinom mo, ganoong karami rin ang magiging order namin sa inyo. Uminom ka na. Pareho kami ng gusto. Kung gaano karami ang iinumin mo, ganoong karami ring orders ang ibibigay ko. Anong tinitingin-tingin nyo? Assistant niya ako. Kung gaano karami ang mainom, ay ganoong karami ang order. Di ba? Ang isang basong ito, gaano karaming order ang kapalit? 10 milyong dolyar. Huwag, teka lang. 100 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. Sapat na ba ang 100 milyon? Sapat na, tama na. Sapat na ang 100 milyon. Hindi maaari. Mali ang nasabi ko. Nagkamali ako. Kami na lang ang iinom. Kahit gaano pa karami ang mainom namin, ibibigay namin ang mga order kay President Gu. Ang mga taong ito, baka nalasing na sila sa alak. Ganoon lang kadali nakakuha agad ako ng napakaraming order. Gulo-gulo na ang buhok ko. Sino ka ba? Ako ang asawa mo. Asawa? Ulitin mo nga ang tawag mo. Asawa ko. Mabuti naman, mahal ko. Anong asawa? Tawagin mo akong boss. Pumasok ka sa trabaho bukas. Ikaw? Nandito ako para sa posisyon ng assistant ng presidente. Nakakatawa ka. Sa panahon ngayon, ang mga lalaking umaasa lang sa mukha, nagawa na talagang maging ganito kawalang hiya? Bantayan mo ang pananalita mo. Simulan mo na ang pagpapakilala sa sarili. Ako si Gu Jingyi, isang software engineer na nakapagtapos sa Software Engineering Department ng Yale University. Nakikita kong maayos ang mga grado mo sa kurso mo. Bakit kulang ng 3 taon ang karanasan mo sa trabaho? Hindi ba't pandemya noong 3 taon na iyon? Kaya nanatili lang muna ako sa bahay. Ang mga sample ng gawa mo na ito, parang pamilyar sa akin. Hindi kaya kinopya mo lang ito mula sa pinakamalaking game company sa ibang bansa, iyong mga pelikulang interactive na laro? Sa totoo lang, ang proyektong iyon ay isang laro sa ilalim ng Henderson. At nagkataon na noong oras na iyon, ako ang may hawak ng proyektong iyon. Sinasabi mong ikaw ang may hawak ng proyektong ito? Sa ganda ng proyektong iyon, bakit ka pa pumunta rito sa Hengyu? Hump. Halata namang nagnakaw ka lang ng gawa. Sinasabi mong galing ka sa sikat na universidad sa ibang bansa at marami ka raw karanasan sa mga proyekto, maaring may dagdag ang resume na ito, pero huwag mo namang gawing parang himala sa sobrang pagyayabang. Umalis ka na? Hindi ang Hengyu ang tamang lugar para sa isang lalaking tulad mo, na naghahanap lang ng madaling buhay. Mismo ang presidente ang nagbigay sa akin ng offer. Hindi pa ako tapos magsalita pero pinapaalis mo na ako. Anong klaseng HR ka? Wala akong paki sa presidente, kilala mo ba kung sino ako? Ako ang young mistress ng kumpanyang ito. Ako ang nagpapasya kung sinong tatanggapin. At kung gusto kong palayasin ng isang tao, siguradong mawawala siya sa harap ko. Young mistress, hindi ba HR ka lang? Ganoon ba kalaki ang kapangyarihan mo? Umalis ka na sa harap ko. Napakasinungaling mo. President Xi, Xie Tingwan,
Peke ang resume ng lalaking ito. Hindi siya pwedeng pumasok sa kumpanya. Ano naman kung peke? Maganda ang resume ng assistant ko. Guwapo pa. Maganda siyang dalhin sa labas dahil nakakadagdag siya sa imahe ko. Sheting Wan, talagang nabulag ka na sa kapugian niya. Kung ang kumpanya ay ibibigay sa iyo, paano kami makakatiyak na maayos ito? Huwag na po ninyong pahirapan ang inyong sarili sa pag-iisip niyan. President Xie, parating na po rito si President Wang. Pakituloy mo rito si President Wang. Ito ba ang ginawa mong plano para sa akin? President Wang, maghuminahon po kayo. Siguradong gagawa ang kumpanya namin ng mas maayos na bersyon para sa inyo. Wag na. Wala na akong oras na aksayahin sa'yo. President Wang. Ano? Pati ang pag-alis ko, pipigilan niyo pa. Hindi po. Pakinggan niyo muna ako. President Wang, baka naman pwede niyo akong bigyan ng ilang minuto para pakinggan ang plano ko. Assistant ka lang naman. Anong klaseng plano naman ang maiisip mo? President Wang, baka pwedeng bigyan niyo ako ng ilang minuto para pakinggan ang plano ko. Isa ka lang assistant. Anong klaseng plano naman ang maiisip mo? President Wang, ang inspirasyon ko sa disenyong ito ay galing sa barok. Karamihan sa mga mobile games ngayon ay mas nakatuon sa future tech feel na parang cyberpunk, pero sa tingin ko kung isasama natin ang baroque style, mas maganda nating mabubuksan ang lokal na merkado natin. Ito ang buong ideya ng aking panukala. Maganda. Ito ang plano na hinahanap ko, President Xie. Ihanda mo ang kontrata. May talento ang batang ito. Sobra lang simple kung manamit. Hindi ko akalaing marunong siya nito. Nagkataon lang iyon. Eh bakit ikaw? Hindi ka makapagpakitang gilas. Ikaw, Sabi ni President Wang, masyadong simple ang suot mo. Kaya gagawin nating mas magarbo. Gusto mo ba ang mga suit? Maayos naman. Kung ganoon, isusuot ko iyan araw-araw para sa'yo. Anong ibig sabihin ng senyas na iyon? Magkakilala ba kayo? siya kaya ay... Siya po ang boss ko. Dati akong nagtatrabaho rito. Sige po, boss. Ituloy nyo na ang ginagawa nyo. Ang galing mo pala at maraming talento, marunong mag-labor, marunong gumawa ng plano, at marunong din gumawa ng damit. Dahil dyan, bibigyan kita ng maraming damit. Mamili ka na. Guwapo ka na. Marami pang alam. Medyo mahirap lang. Pero ayos lang. Kaya kong kumita ng pera. Boss, pabalot po. Kukunin ko ang lahat ng iyon. Ako na ang magbabayad. Kasal na tayo, wala namang dahilan para ikaw ang magbayad. Itabi mo na lang ang pera mo para sa sarili mong gastusin. Dahil kasal na tayo, ang pera ko ay pera mo na rin. Ito ay isa sa 10 limitadong black card sa buong mundo. Ito ay isa sa 10 black card lamang sa buong mundo. Oh, kasi ano? Sticker lang yan sa card? Sa katunayan, isa lang itong ordinaryong card sa bangko. Galing din ito sa puso niya. Tatanggapin ko na lang pero hindi ko naman gagamitin. Palihim na akong humanap ng mga tao para tulungan ng madam na ayusin ang kumpanya ng kalaban. Tandaan mo, huwag kang masyadong halata. Mananagot ka kapag nalaman nila ito. Tsaka isa pa, ang tungkol sa relasyon nating dalawa, hindi ito dapat malaman ng iba. Ano ba ang relasyon niyo? Kaming dalawa ay malayong kamag-anak. Anak siya ng bayaw ng pinsan ko sa panig ng panganay na tiyahin ko. Si Pinsang Malayo. Opo. Pinsang Malayo? Ngayon lang ako nakakita ng kamag-anak ni Laugu. Dahil nagkataon naman ngayong araw, halika at kumain muna sa bahay para makita ko na rin kung kumusta ang ibinebenta mong bahay. Sige po. Sige po. Tara na po. Bibili muna tayo ng mga rekado. Tara. Huy, Jinggi, alam mo ba kung nasaan ang palengke rito? Oo naman, alam ko. Kaya lang, ang alam kong lugar ay nasa ilalim ng konstruksyon. May alam din ako. Pero ang alam kong iyon ay kasalukuyan ding inaayos. Sige, sa labas na lang tayo kumain. Sige po. Tara.
Ang restaurant na ito ay para sa private cooking. Ang mga chef dito ay mga eksperto mula pa sa orihinal na pangkat ng mga royal banquet. Nabalitaan ko lang din ito, at ito ang unang beses ko rito. Paumanhin po. Puno na po ang aming mga reservation para sa araw na ito. Hala, kailangan ba ng reservation? Ang sosyal na talaga ng mga restaurant ngayon. Lipat na lang tayo sa iba. Ayos lang, ako ang taya. Huwag na magpilit. Hindi nga tayo makapasok. Huwag mong kalimutan na marami na akong naging trabaho noon. At nagtrabaho na ako rito bilang tagahugas ng plato. Ang boss dito ay binigyan ako noon ng isang special coupon. Hindi lang ito malalampasan ng reservation. May kalahating presyo pa ito. Mabuti naman kung ganoon. Pakitingin naman po nito kung magagamit pa ba ang coupon na ito. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti, ito ang Bishanj. Hindi kami kagaya ng ibang restaurant na nakikita lang kung saan-saan anong mga discount promo ang pinagsasabi mo. Kung hindi nyo kayang kumain dito, lumayas na kayo. Bakit ganyan ka magsalita? Bakit mo kami minaliit ng ganyan? Kung ano ang katayuan nyo sa buhay, iyon din ang magiging trato ko sa inyo. Umalis na kayo. Baka madumihan nyo pa ang sahig na kalalampaso ko lang. Anong nangyayari rito? Manager, tignan nyo po ang tatlong ito. Halatang mga manloloko at gustong kumain ng libre. Hala! Teka. Hindi ba tinulungan ko lang naman kayong maghugas ng maraming plato noon? Hindi nyo na kailangang maging ganito kagalang. Nag-oobserba lang ako ng palihim, kaya huwag nyo munang ibubunyag ang pagkakakilanlan ko. Gaya po ng sinabi nyo, napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong pagtulong. Kahit anong oras pa kayo pumunta sa aming restaurant, mananatili po kayong pinaka-importanteng panauhin namin. Manager, wala naman siyang appointment at mukhang wala pang pera. Bakit siya pinapayagang kumain sa ganito kagandang klase ng restaurant? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Magbitiw ka na sa trabaho at lumayas ka rito. Hindi naman po kailangang umabot sa ganoon. Ang empleyado po ay sumusunod lamang sa mga patakaran ng establishmento. Opo, tama po ang sinabi nyo. Heto, magpasalamat ka agad sa kanila. Pasensya na po. Kung ganoon, pakitingin naman kung magagamit pa ba ang special voucher na ito. Pwede po, habang buhay nyo po itong magagamit. Sige po, dito tayo. Oy, Young Master Gu? Ang laking pagkakataon naman. Halika. Sige na, tara na, pumasok tayo. Mga pare, tingnan nyo kung sino ang dumating. Hoy, Young Master Gu. Anong coincidence naman? Halika rito, tara. Mga tol, tingnan nyo kung sino ang dumating. Young Master Gu. Iba na ang panahon. Sa tabi ni Young Master Gu, kailan pa nagkaroon ng babae? Oo nga, kapag nalaman ito ng ibang mga babae, tiyak na madudurog ang mga puso nila. Young Master Gu, sino ba sila? Mabubuting kaibigan lang. Kaming magkakaibigan, hilig lang talaga naming tawagin ang isa't isa ng boss. O kaya naman sir, di ba? Ipakikilala ko kayo. Asawa ko, si Xie Tingwan. Nagtatrabaho ako ngayon sa kumpanyang Hengyu bilang assistant niya. Asawa? Kailan ka pa nagpakasal? Bakit si mga tol ay walang kaalam-alam tungkol dito? Oo nga naman. Assistant? Hindi ba dapat nasa bingtian ka? Ang asawa ko ay isang executive president ng Hengyu. Ang antas niya ay malayo sa ating mga karaniwang tao. Karaniwang tao? Pare-pareho lang naman tayo. Walang pinagkaiba kahit sino ka pa. Sige po, basta hindi po kami kinahihiya ni sister-in-law. Ayos na. Sakto, sabay-sabay na tayong kumain. Opo, sister-in-law. Halika po. Rito kayo maupo sa gitna. Sister-in-law. Tama po. Upo na po kayo. Anong trabaho ninyong lahat? Isa akong polymer materials engineer. Napakagaling naman. Huwag kang maniwala sa kanya. Pampakilig lang ang mga sinasabi niyan, kahit ano pang engineering ang sabihin niya. Sa kalsada lang naman siya nagkakabit ng film sa mga cellphone. Huwag kang makikinig sa kanya, masarap lang pakinggan ang mga sinasabi niya. Anong polymer engineer? Tagabitbit lang siya sa ilalim ng tulay. Sige na. Talagang ayaw mo akong pormahan sa harap ni sister-in-law, di ba? Ako, ang Regional Resources Regeneration Management CEO. Tagakuha lang ng basura. Sister-in-law, isa akong dalubhasa sa pagpapalambot ng mga high-end na pagkain. Inaalagaan ka lang ng mayamang babae para sa iyong itsura. Young Master Gu, ibinuko mo kaming lahat. Wala ka man lang iniwan sa amin sa harap ni sister-in-law. Paano na ang reputasyon namin? Magkakaibigan naman tayo. Hindi ko iyon pinapansin. Pero
Mahirap makapasok sa bisyong gekayo. Kami? Lahat kami ay nakapagtrabaho na rito bilang tagahugas ng plato. Tama, kaming magkakaibigan na nakapagtrabaho na rito nakapagtrabaho bilang ng mga mga tagahugas ng tagahugas ng plato. plato. Tama. Mukhang mahirap din ang pinagdaanan ng mga kaibigan mo. Libre ko na ang hapunan ngayong gabi. Wag na, ako na ang magbabayad. Kahit may discount card pa, medyo mahal pa rin ang pagkain dito. President naman ako ng kumpanya, kaya hayaan mo nang ako na. Oo nga, hindi naman dapat ang president ang nagpapalibre, di ba? Sabi ko, nang ako na ang bahala. Sa susunod ka na bumawi. Masaya akong makilala kayong lahat. Sagot ko na ang gabing ito. Napakagalante mo talaga, sister-in-law. Magkano po? Ang kabuuang nagastos nyo ay 500,000 dolyar. Ano? Magkano lahat? 500,000 dolyar po lahat ang nagastos ngayong araw. Ano? Kahit na. Kahit na ginamit ko na yung half-price discount coupon, 250,000 dolyar pa rin? Opo, ma'am. Sige lang, wag mataranta. Normal lang ito. Hindi ko pwedeng ipakita na kahit isa akong CEO, ay wala naman talaga akong ganoon kalaking pera. Naaalala ko na ang Bishunj ay may paraffle at may chance na maging libre ang lahat. Wala naman po kaming ganoon. Dito sa Bisyongge, wala pa kaming ganoong klase ng promo. Baka po nagkakamali kayo, sir. Ilang araw ka pa lang ba dito? Bakit ganyan ka magsalita? Ilang taon na po ako dito, pero wala pa po akong nababalita ang may pa-free meal kami dito. Meron. Nakalimutan ko lang po dahil sa sobrang busy. Basta umabot sa 100,000 dolyar ang bill, may pagkakataong manalo para maging libre ang lahat, medyo mababa lang talaga ang tsansa. Sige, susubukan ko. Isang beses lang. Sige po. Wow, nanalo po kayo. Kayo ang kauna-unahang customer na nanalo dito sa amin. Talaga? Nanalo tayo. Napagtanto ko na basta kasama kita, nagiging napakaswerte ko. Mananatili kang maswerte habang buhay. Sakay na. Ihahatid kita sa kumpanya. Wag na po. Baka may makakita pa sa atin at isipin nilang isa lang akong lalaking umaasa sa babae o palamunin. Baka masira pa ang reputasyon nyo dahil doon. Sige, ganoon ba? Oo nga pala. May ibibigay ako sa iyo. Halika rito. Tingnan mo kung magugustuhan mo ito. Opo. Gusto ko po. Ang ganda, bagay na bagay sa forma ko. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sige, aalis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Bye! Bye. Ang cute niya talaga. Hoy, baguhan. Gawin mo itong dokumentong ito para sa akin. Hindi ba bago ka lang din naman dito? At saka trabaho mo yan. Wala akong obligasyong tulungan ka. Ikaw? Isa ka lang namang mahirap na naka-electric bike lang. Kapag sinabi kong gawin mo, gawin mo. Kung ayaw mong mapahamak, umalis ka na sa harapan ko. Ay, natatakot ako. Graduate kaya ako sa MIT. Sa isang taong peke ang resume na katulad mo, anong panama mo sa akin? Sinasabi ko sa iyo, sumunod ka na lang at gawin ito. Kundi, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Sigurado ka ba? Anong kaguluhan ito? Kumpanya ito. Hindi ito palengke. Anong ingay ito? Opisina ito. Hindi palengke. President Xie, ayaw po magtrabaho ni Gu Jingyi, sipain niyo na po siya. Trabaho mo yan? At wala akong pakialam. Anong ibig mong sabihing trabaho ko? Pareho tayong bago rito, kaya dapat lang na tumulong tayo sa pag-unlad ng kumpanya. Gu Jingyi, halika rito. Mukhang may masisipa na rito. Hulaan niyo kung ano ang balita ko. Anong balita? Balita ko. Ang asawa ni President Xie ay narito lang sa opisina natin. Ano? At sabi nila, isa siya sa mga bagong dating noong Lunes. Ang mga pumasok noong Lunes ay sina Liu Zihao at Gu Jingyi, hindi kaya? Sa tingin ko, ang asawa ni President Xie ay siguradong galing sa mayamang pamilya. Hindi lang mayaman, dapat magaling din ang pinag-aralan at maayos na tao. Zihao, ikaw ba ang asawa ni President Xie? Ayos to. Siguradong masisipa na si Gu Jingyi. Ano bang nangyayari sa inyo sa labas kanina? Hindi ka ba komportable sa trabaho mo? Papatalsikin mo na ba ako sa trabaho? Ano bang iniisip mo? Malaki na ang naiambag mo sa kumpanyang ito, kaya imposibleng hindi kita pahalagahan. Tara, samahan mo akong makipagnegosasyon para sa kontrata. Siguro ay wag na lang po ako sumama. Marami pa po kasi akong tatapusing trabaho. Kakaumpisa mo pa lang sa trabaho, anong trabaho naman ang tinutukoy mo? Yung si Liu. Ano nga ulit pangalan niya?
Marami siyang ibinigay na gagawin sa akin. Simula ngayon, kailangan mo lang gawin ang mga trabahong ako mismo ang magbibigay sa iyo. Dahil nasa Hunt Wedding app na ako at ang balita tungkol sa pagpapakasal ay nagpatigil na sa mga bali-balita. At ngayon, maayos na ang takbo ng ating app. Ang susunod nating gagawin ay ang paggamit ng kwento ng kasal ko bilang tema para makagawa ng marketing plan upang mas lalong makilala ang ating app. Kung mayroon kayong mga magagandang suhestiyon, huwag kayong mahihiyang magsabi. President She, pwede po tayong gumawa ng mga commercial o kaya naman ay mga short video kung saan gagawin namin kayong celebrity couple. Huwag na lang, ayaw kong lumabas siya sa camera. Sa marketing na ito, mas magfo-focus tayo sa mga artikulo. Kung artikulo po ang basehan, mas mainam kung madalas nating ma-interview si Liu Zihao. Zihao, hindi ba't mahilig kang uminom ng kape? Ito ay galing pa sa bakasyon ko sa Yunnan. Sadya ko itong ibinili ng coffee beans para sa iyo. Tikman mo ito. Noong nakaraang namasyal ako, nakita ko itong bow tie. Bagay na bagay sa iyo. Zihao, tikman mo muna ang kape ko. Zihao, tingnan mo ito. Sadya kitang pinili ng sapatos na gawa sa balat. Gawa ito sa tunay na leather. Zihaw, mukhang masyadong nakakapagod ang trabaho mo. Ako na lang ang tatapos nito para sa'yo. Ay naku, nakakahiya naman. Huwag po kayong magmadali. Pila-pila lang tayo. Zihao, tungkol ito sa isinusulat nating plano. Gusto ko sanang marinig ang kwento kung paano kayo nagkakilala ni President Xi. Totoo bang nagmadali kayong magpakasal? Kami ni President Xi ay nagpakasal ng mabilisan. Iyon. Maling tao yata ang kinakausap nyo. Ako ang tunay na asawa ni President Xi. Gu Jingyi, baka naman hindi ka pagising? Nananaginip ka pa ba? Naghahangad ka ng imposible? Ang asawa ni President Xi ay siguradong ang ating si Zihao na isang matalinong graduate. Ikaw na isang mahirap na pati resume ay kailangang dayain. Dapat ay magpakasal ka lang sa janitor na ang sweldo ay 3,000 dolyar. Hindi mo deserve ang ating si President Xi. Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan ito. Ang relo ko ay galing sa Patek Philippe. Siguro ang relo mo ay nabili lang ng mura online, no? Saan mo nakukuha ang kapal ng mukha mo para sabihing asawa ka ni President Xi? Patek Philippe? Naglalakad-lakad ka na may suot na peking relo, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Gu Jingyi, sabihin mo na lang kung nagagalaiti ka sa inggit. Si Zihao ay galing sa mayamang pamilya, kaya paano siya magsusuot ng peking relo? Ikaw na puro mumurahing gamit lang ang suot, nakakita ka na ba ng tunay na relo? Kung hindi ka naniniwala, pwedeng pumunta tayo sa shop para ipasuri iyan. Tara na, hindi kami natatakot sa iyo. Zihao, hindi kaya ang relo mo ay talagang peke lang? Paano mangyayari iyon? Masyadong mahalaga ang oras ko. Wala akong panahon para makipaglaro sa kanya. Bakit na naman kayo nagkakagulo rito? Wala ba kayong ibang magawa sa buong araw? Narito kayo sa kumpanya para magtrabaho. Kung ayaw nyo nang magtuloy, pumunta kayo sa HR para kunin ang sweldo nyo. Gu Jingyi, sumunod ka sa akin. Hindi ako pumapayag. Huwag mo nang asahan iyan. Nagagalit na si President Xi. Itong si Gu Jingyi, siguradong masisante na siya. Sa ilalim ito ng manor ni Bing Tian, hindi ako pupunta doon para sa ating prenup photoshoot. Pero ang bahay nyo kay Bing Tian, ay binili nyo naman, di ba? Iba naman yon. Ang pagbili ng bahay mula kay Bing Tian ay patunay ng aking katayuan. Pero kung sakaling sa manor ni Bing Tian tayo kukuha ng litrato, mapapatunayan lang noon na pati ang panlasa ko ay hindi ko malalampasan ang sa kanya. Kahit hindi ko maintindihan ang logic mo, ibibigay ko ang gusto mo. Kumusta naman ang villa ng Zui mo? Basta't hindi lang ito ari-arian ng CEO ni Bing Tian. Buti na lang at nitong mga nakaraang taon, marami akong nabiling sikretong ari-arian. Zihao, hayaan mong tulungan kita rito. Sa susunod na makikipag-date ako kay Tingwan, siguradong pupurihin kita sa kanya. Zihao, bakit po hindi dumating si President Xi ngayon? Si President Xi kasi ngayong araw. Nasa prenup photoshoot si President Xi ngayong araw, hindi nyo alam? Ano? Nagpapakuha ng litrato para sa kasalang boss? Zihao, bakit po hindi kayo kasama roon? Huwag niyo siyang pakinggan. Si Tingwan ay talagang hindi lang gustong pumasok sa kumpanya ngayon. Halikayo. Ito ang litrato sa posts ni President Xi. Kasalukuyan siyang nasa villa ng Zui mo para sa kaniyang photoshoot. Posible bang wala ka man lang WeChat account ni President Xi? Hindi kaya. Wala ka man lang WeChat ni President Xi? Siyempre meron ako. Ayoko lang na maabala ninyo si Tingwan. Para sa pictorial ng kasal lang ito. Pictorial ng kasal? Dapat ay nandoon ang asawang boss, di ba? Pupunta na ako ngayon. Hoy! Liu Zihao, hindi pa kami nakapunta sa villa ng Zui mo. Kaya naman, maaari mo ba kaming isama para makakita ng bago?
Oo nga, Zihaw. Mag-uuwian na rin naman. Lapit na ang dismissal. Isama mo na kami para makita ang mansyong iyon. Kasama iyon sa top 10 na pribadong mansyon sa Hangcheng. Zihaw, isama mo naman kami doon. Pero, ano kasi? Huwag mong sabihing, hindi ikaw ang bida sa kasalang ito. Siyempre ako ang bida. Sige, isasama ko kayo. Grabe, hindi ko akalaing makakapunta tayo rito sa tanyag na villa ng Zui mo. Zihaw, bilis, ituloy mo na kami sa loob. Ha? Nako, naiwan ko pala ang susi. Pwede bang sa ibang araw na lang? Zihaw, hindi naman kaya na hindi mo talaga asawa si President Xie? Ay naku, kung hindi si Zihaw, sino pa ba? Posible bang yung hampas lupang si Gu Jingyi ang asawa niya? Pero may door card si Gu Jingyi. Si Gu Jingyi ay assistant lang ni Tingwan. Natural lang na may door card siya, di ba? Sa bagay, Iba talaga si President Xie. Pati pagkuha ng wedding photos ay sa ganitong marangyang resort ginagawa. Dapat lang. Ang wedding photos namin ni Tingwan ay kailangang kunan sa pinakamagandang lugar. Kundi, dalhin mo kami kay President Xie, kaysa palakad-lakad lang tayo rito nang walang patutunguhan. Huwag tayong magmadali. Baka naman hindi mo alam kung nasaan ang dressing room ni President Xie. Paano namang hindi ko malalaman? Sumunod kayo sa akin. Zihaw, bakit walang tao? Mali yata ang pinuntahan natin. Hindi naman ako nagme-makeup, kaya natural lang na hindi ko agad mahanap ang dressing room. Tama, lalaki si Zihaw. Bakit naman siya gagamit ng dressing room? Ayos lang. Kung ganoon ay tawagan mo na lang si President Xie, hindi ba? Gu Jingyi, ano bang problema mo ngayong araw? Bakit parati kang naghahanap ng away? Ingit lang siguro siya. Kung mayabang ka talaga. Sige, tawagan mo si President Xie. Hello, President Xie? Nasa villa na kami ngayon, pero hindi namin mahanap ang daan. Pwede mo ba kaming sunduin dito? Sige, i-share mo ang location mo. Anong masasabi mo? Napakaganda. President Xie, ang ganda-ganda mo talaga. Parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Nagagawa nga talaga ni Gu Jingyi na tawagin si President Xie para lumabas. Assistant si Gu Jingyi ni President Xie, hindi ba't normal lang natawagan niya si President Xie? Tulala ka na? Bakit hindi ka makapagsalita? President Xie. Zihaw, bakit nagbago ang tawag mo kay President Xie? Zihaw, bilisan mo at magpalit ka na ng damit para makapag-shoot na kayo ng wedding photo ni President Xie. Hindi na kami makapaghintay. Ako? Anong wedding photo namin ni Zihaw? President Xie, hindi ba mag-asawa na kayo ni Zihaw? Naku, akala kasi ng lahat na si Zihaw ang asawa ni President Xie. Hindi po totoo yon, President Xie. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ako. Nagkamali lang silang lahat. Hindi kami nagkamali. Iyon ang totoo. Ano? Naniwala kayo agad sa sinabi ko, hindi ba? Naniwala kayo agad sa sinabi ko. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. At kayong lahat, huwag puro tsismis ang inuuna ninyo. Kapag hindi ninyo naabot ang kwota sa buwang ito, magligpit na kayo ng gamit at lumayas din kayo. At kayong lahat, tigilan nyo ang pakikichismis araw-araw. Kapag hindi nyo natapos ang kwota nyo ngayong buwan, magligpit na kayo ng gamit at umalis dito. Si President Xie, kung hindi si Liu Zihaw, baka naman si Gu Jingyi? Uy, ang tapang mo talaga. Kayo, araw-araw na lang. Lahat na lang ay kinuryos nyo. Totoong may asawa na ako, pero wala siya sa kumpanyang ito. Sige na, kung kontento na kayo sa nalaman nyo, bumalik na kayo sa trabaho, huwag nyong ubusin ang oras nyo sa kalokohan. Gu Jingyi, sumunod ka sa akin. Bakit parang malungkot ka? Inaapi ka ba nila kanina? Ako ang bahala sa iyo. Sa bagay, hamak na trabahador lang naman ako noon. Hindi ako nababagay kay President Xie. Walang kinalaman ang estado sa buhay rito. Kung pakiramdam ko ay hindi tayo bagay, hindi ako papayag na magpakasal sa iyo. Huwag kang mag-alala.
Pagkatapos makalampas ng kumpanya sa pagsubok na ito, makikipaghiwalay na ako sa iyo? Ang humiling pa ng formal na pagkilala ay masyado ng kawalan ng isip. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo namang bago pa lang ako sa posisyong ito at marami pa ring bumabantay sa bawat galaw ko. Mapapanganib ka kapag isiniwalat natin ang totoo. Natatakot akong gamitin ka ng mga kalaban ko laban sa akin. Hindi ako natatakot doon. Malapit ka sa akin, kaya natural lang na protektahan kita. Sa ngayon, kailangan muna nating ilihim ang tunay mong pagkatao para sa ikabubuti natin. Sige, itatago ko ng maigi ang totoo kong pagkatao. Napaka-arogante ni Sheting Wan. Lahat ng pinaghirapan kong hanaping matatalinong empleyado ay pinalayas niya. Kuya Mudong, ang masamang babaeng si Sheting Wan na yan ay talagang binabangga ako. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan para si Sheting Wan ay mapahiya at mapatalsik sa kumpanya para makaganti sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Paalis na sana ako para makipag-usap sa investor. Wala naman akong ginagawa ngayon, kaya sasamahan na kita. Siguro kung hindi ko siya isasama, baka mawalan siya ng kumpiyansa. Sige, sabay na tayo. Maghintay ka na lang dito sa ibaba. Ako na ang aakyat para makipag-usap kay President Liu. Sige po. Hello! Pakiimbestigahan mo ang presidente ng Shanghai Company. President Liu. Magandang araw po. Ako po ang Executive CEO ng Hengyu Group, si Sheting Wan. Nakausap ko na po kayo sa telepono noon tungkol sa proposal para sa new energy system. Naaalala niyo pa po ba? President Cheo, halika. Maupo ka. Ay nako, President Che. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ng Hengyu ngayon. At narinig ko rin na ikaw at ang pinakamalaking stockholder nyo ay may pinag-aawayan. President Liu, mga sabi-sabi lang ang mga iyon. Pag-usapan na lang po natin ang tungkol sa ating proposal. Oo talaga. Siyempre, kailangang dahan-dahanin natin ito. President Liu, nandito ako para pag-usapan ang negosyo natin. Siyempre, sa ganitong klase ng partnership, dapat itingnan muna natin ang personal nating ugnayan. President Liu, dahil mukhang ayaw nyo namang makipag-ugnayan sa negosyo, aalis na lang po ako. Sandali, huwag kang magmadali. Anong ibig sabihin nito? President Xie, huwag kang maging mapagmataas. Kung papasayahin mo ako, iyong puhunan, pati ang proposal na ito ay wala na magiging problema. Lumayas ka. Bitawan mo ako. President Xie, huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Tatawag ako ng 911. President Gu, nakuha ko na ang impormasyon. Ang amo ng Shanghai Company, isa siyang masamang tao. President Xie. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hawakan ang babae ko? President Xie. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hawakan ang babae ko? Sino ka bang walang hiya ka? Ako. Sino ako? Ipapaalam ko sa iyo ngayon kung sino ako. Huwag kang gagawa ng masama. Maayos ka lang ba? Maghintay ka sa labas. Ikaw na bata ka. Lalabanan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang presidente ng kumpanyang ito. Mag-ingat ka. Baka hindi mo kayaning harapin ang ganti ko. Sige. Ipatikim mo sa akin ang sinasabi mong ganti. Putulin ang daloy ng pondo ng Shanghai Company at saka i-blacklist ng habang buhay ang Shanghai Company. Puputulin ang daloy ng pondo ko? Akala mo ba ikaw si Gu Jingyi? Puputulin ang daloy ng pondo ko? Hello? Masama ang balita, President Liu. Patuloy na bumabagsak ang stocks ng kumpanya, Bingtian Group ay nag-anunsyo ng total ban laban sa atin? Anong sabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. President Xi, kasalanan ko ang lahat. Nabulag ako sa sariling pagnanasa. Handa na po akong lumuhod sa inyo. Mali ko po ito. Maligo.
Kayo ni Xie Tingwan. Ano ang nangyari sa loob kanina? Bakit biglang nagbago ng husto ang ugali niya? Hindi ba nagtrabaho ako sa restaurant noon at hindi sinasadyang narinig ko ang mga masasamang gawain niya? May hawak akong ebidensya laban sa kanya, kaya siya natatakot. Ganoon pala. Bakit tila tuwing magpa-part-time ka ay laging perpekto ang timing mo? Tama ka. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka karapat-dapat manatili sa kumpanya. Pirmahan mo na ito agad at umalis ka na rito. Bakit ko naman pipirmahan? Isa ka lang namang lalaking palamunin na inaalagaan ni Xie Tingwan. Ano bang ambag mo sa kumpanya? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pagsabihan siya? Sinaktan mo ako? Bakit? Kinain ni Zubaji ang mahiwagang prutas? Kaya nakalimutan mo na ang lasa ng masaktan? Gusto mo bang subukan muli? Sinaktan mo ako? Tatalsikin na kita sa trabaho. Sinuntok mo ako? Sisibakin kita sa trabaho. Si President Xie ang kumuha sa akin. At wala kang karapatang tanggalin ako. Hamak na assistant ka lang. Nagmamalaki ka lang dahil kay Xie Tingwan. Akala mo ba ay hindi kita kayang tanggalin? Iniisip mo ba talaga na ang isang tulad mong mahirap ay may makapangyarihang kakampi? Ako ang kakampi niya. Isang babaeng umaasa lang sa pamana ng mga magulang, anong naitulong mo sa kumpanyang ito? Nakikita mo namang bumabagsak na ang kumpanya, pinapayuhan kita, ibigay mo na sa akin ang posisyon ng pagiging CEO. Masyadong halata ang mga masamang balak mo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Huwag mo akong daanin sa mga ganyang salita. Ang mga plano sa loob ng utak mo, huwag mong isiping hindi ko alam. Ikaw. Masamang balita po, President Xie. Inireklamo ng plagiarism ang Han Leme app. Anong nangyari? Sinasabi ko na nga ba, ang mga app na iyan, aksaya lang sa pera. Manahimik ka. Tawagan agad ang abogado. President Xi, napakahirap ng kasong ito. Dahil ang problema ay nanggagaling sa loob ng kumpanya. Sa loob ng kumpanya. Opo, ang problemang ito ay lumitaw dahil sa iisang dahilan at iyon ay dahil mayroong trader sa loob ng kumpanya. Trader? Opo, para masolusyonan ito, kailangang mahanap ang trader na iyon. Makinig po muna kayo. Itigil niyo muna ang lahat ng ginagawa niyo. Anong nangyayari dito? May kasamang napakaraming tao si President Xi. Huwag niyong sabihing may aarestuhin sila. May nagtaksil sa kumpanya, kaya ngayong araw ay susuriin ko ang lahat ng datos sa loob ng bawat computer sa opisina. Huwag kayong mag-alala, hindi ko pakikialaman ang inyong mga personal na gamit. Simulan ang investigasyon. Hala, ang ginagawa kong plano, huwag niyo pong pakialaman yan. Hoy, teka lang. Ang mga rendering ko. Sayang ang trabaho ko buong umaga. Huminahon po kayo, doble ang magiging sahod niyo ngayong araw, at pagkatapos nito ay maaari na kayong umuwi. President Xie, matagal na po kaming empleyado sa kumpanyang ito at naging maayos naman ang lahat sa nakalipas na mga taon. Tama po si President Xi. Ang mga bago lang naman ang pumasok sa kumpanya at saka pa nagkaroon ng ganitong gulo. Si Gu Jingyi. Sigurado akong si Gu Jingyi yon. Mukhang peke pa ang resume niya noong simula pa lang, at kung pag-uusapan ang tungkol sa masamang intensyon sa kumpanya, siya ang pangunahin sa listahan. Magsalita ka lang kung may ebidensya ka na. Nahanap ko na kung saan nanggaling ang kumalat na impormasyon sa computer na ito. Sa computer po ni Gu Jingyi, President Xie, hindi nga ako nagkamali sa hinala ko. Kung sasabihin ko sa'yo na, hindi ako, maniniwala ka ba sa akin? Nahanap ko na. Ang pinagmula ng leak ay mula sa computer na ito, ang computer ni Gu Jingyi. President Xie, tama ang hinala ko, di ba? Kung sasabihin kong hindi ako, maniniwala ka ba sa akin? Sasabihin mong hindi ikaw dahil ayaw mong umamin? Computer mo ito, imposible naman na may ibang gumalaw ng computer mo, di ba? Oo. Siguradong may gumalaw ng computer ko. Nabura lang ang mga lihim na file, pero hindi pa ito tuluyang nawawasak. Kaya, posible pa itong mahanap. Ilabas niyo agad ang mga CCTV footage ng kumpanya. President Xie, nasira po ang mga CCTV nitong mga nakaraang araw. Kasalukuyan pa po itong kinukumpuni. Lahat ng ebidensya ay itinuturo si Gu Jingyi. Ano pa bang idadahilan nyo? Tama. Lahat ng pinaghirapan namin ay nawalan na lang ng saysay. President Xie, tanggalin niyo na po si Gu Jingyi. Wala siyang dalang kundi gulo. Hindi tama na husgahan na lang siya agad. May paraan ka ba para mapatunayang wala kang kasalanan? Meron? Pero ang gusto ko lang malaman, nagtitiwala ka ba sa akin? Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo. Sige, iyon lang ang mahalaga sa akin. President Xie, hindi kaya susubukan niyang sirain ang anumang ebidensya? Huwag kayong mag-alala. Na-recover ko na ang mga binurang file. Wala naman itong kasamang mga mahalagang impormasyon. At saka, nung ginamit ang file na ito, wala ako sa loob ng kumpanya. Magkasama tayong kumuha ng wedding photos.
Naniniwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Ang usaping ito, kailangan pa rin nating solusyonan. Hindi nakuha ng kabila ang mga pangunahing datos. Ibig sabihin ay hindi nila ito pwedeng kopyahin. May kakilala akong mahusay na abogado. Matutulungan niya tayo rito. Hindi nakuha ng kabila ang mahahalagang impormasyon? Ibig sabihin nito ay walang posibilidad na may nangyaring nakawan ng gawa. May kakilala akong sikat na abogado na pwedeng tumulong sa atin? Huwag kang magmayabang. Isa ka lang namang maliit na empleyado. Paano ka naman makakakilala ng sikat na abogado? Sinabi mo pa, akala mo naman kung sino kang malaking tao. Kung may kakayahan ka talaga, ayusin mo ang problema. Hindi yung nagsasalita ka lang ng kung ano-ano rito. Sa loob ng 20 minuto, pumunta ka rito sa Hengyu. Hihingi ka ng tulong sa kaibigan mo, pero parang hindi naman ata tama ang pananalita mo. Masyado na kaming magkakilala, ganito talaga ang paraan ng pag-uusap namin, maikli at diretsyo, basta naiintindihan. Salamat, kaibigan. Ikaw talaga ang laging nandyan para sa akin. O sige, walang anuman, kaibigan. Ganyan po ang buong sitwasyon. Sige po, wag po kayong mag-alala. Maaayos natin ang bagay na ito. Maraming salamat po kay Attorney He. Kadalasan ang mga hawak ko ay mga kaso ng malalaking kumpanya. Ang kasong ito, para sa akin, ay napakadali lang na trabaho. Si Attorney He ay kilalang dalubhasa sa industriya. Magkano po kaya ang magiging bayad dito? Attorney He ay isang sikat na dalubhasa sa industriya. Magkano po kaya ang kailangang bayad para sa pagdalo nyo? Hindi na kailangang magbayad. Mabuting kaibigan ko si Jingyi. Maliit na bagay lang ang pagtulong na ito. Ngunit, hiwalay ang usaping negosyo sa pagkakaibigan, dapat ko po kayong bayaran. Magkaibigan na kami ng maraming taon, sapat na ang ilibre siya ng pagkain sa susunod. Tama. Kapag nilibre ako ni President Gu ng pagkain, siguradong mas tataas pa ang halaga ng bayad sa akin. President C, trending na po kayo online? Tingnan niyo po. Alamin nyo kung sino ang nagpakalat nito. At saka, ano ba ang sinasabi ng mga tao sa comment section? Sinasabi po nila. Sabi nila, Diretsuhin mo na ako. sinasabi po nila na bilang developer, kung kayo mismo ay masyadong malaro sa pag-ibig, ibig sabihin ba ang Hanlemu APP ay ginawa lamang para magbigay ng pagkakataong makipagkilala sa mga taong nag-iisa? Imbis na tunay na pagsilbihan ang mga naghahanap ng mapapangasawa? Inaayos na ba ito ng public relations team? Opo, pero hindi talaga naniniwala ang mga netizen na maghahanap kayo ng lalaking mas mababa ang antas kaysa sa inyo. Sabi nila, kailangan niyong linawin ang inyong pagkatao kundi iisipin nilang gumagawa kayo ng hindi maganda. Sunod-sunod talaga ang kamalasan. Ayusin nyo ito sa pinakamabilis na paraan. Tanggalin nyo ang trending news na iyan. Ngayong alas 3 ng hapon, kung hindi pa rin na itatama ang gulong ito, hayaan mong ang public relations team ang humarap sa consequences nito. Anong itatama? Mali lang ang narinig mo. Ang sabi ko ay magpahinga na. Bakit? Alam mo ba, hindi lang ang mga litrato tungkol sa pagbili ng bahay ang naayos, pati ang issue tungkol sa pangungopya ay naresolba na rin. Alam ko na malalampasan mo rin ang anumang kamalasan. Mauuna na akong magsalita, Sheting Wan. Ay hindi na karapat-dapat na maging executive president. Kung hahayaan pa natin siyang mamuno sa kumpanya, siguradong babagsak tayo sa huli. Pero ang shares ni Sheting Wan ay masyadong mataas. Anong ikinatatakot mo? Ang pinagsama-samang shares natin, bagamat mas kaunti ng kaunti kaysa sa kanya, ay may mas maraming karanasan at kwalifikasyon. At bukod doon, maraming empleyado ang naniniwala sa atin. Ano ang dapat nating gawin? Pag-usapan na lang muna natin yan sa susunod. Gagawa ko ng paraan para si Sheting Wan ay mabigla sa ating susunod na hakbang. Naku, masamang balita ito, President Xie. Bukas na bukas din, humanap kayo ng taong tatapos sa kanya. Si Sheting Wan, ano ba itong ginagawa mo?
Hindi mo ba nakikita na kasama ko ang mga shareholders na ito at mayroon kaming meeting dito? Sa akin ang kumpanyang ito, kaya pupunta ako kung saan ko gusto. Napakaswerte mo naman at masyado kang mayabang. Kung mayabang man ako, hindi ko na sana hinahayaang manatili kayo dito sa kumpanya ko para pag-usapan kung paano ako mapapatalsik. Shieting Wan, talagang hindi ka bagay na maging presidente. Isipin mo naman simula nang maupo ka, napakadaming gulo na ang dinala mo sa kumpanya. President Che, sabihin mo nga, ang ginagawa mong app na iyon, kumita na ba iyon? Nasa market na ba iyon? Ha? Chairman Shu, hindi mo kailangang maging gahaman sa pera. Ang pag-aaral at pag-aayos ng isang app ay talagang nangangailangan ng panahon at hindi ito para lang sa mabilisang kita na bigla na lang lilitaw. Ang layunin ng kumpanya ay kumita, hindi ang mangarap lang ng kung ano-ano. Siyempre naman, pero ang layunin ko ay hindi para sa mabilisang pera, kundi para sa pangmatagalang tagumpay. Pangarap mo lang ang lahat ng iyan. Ngayon, ang mga kabataan ay wala ng interes sa pag-aasawa, mahihirapan kang kumita mula riyan. Dahil nga sa ganoon, kaya nagpaplano ako na makipagtulungan sa mga tamang ahensya. President Che, masyadong mataas ang pangarap mo. Sa loob ng 6 na buwan, kung hindi maging maayos ang Hengyu, kusa akong magbibitiw sa posisyon ko bilang presidente. Sa loob ng 6 na buwan, kapag hindi umunlad ang Hengyu, ako na mismo ang magbibitiw sa pwesto ko bilang presidente. Oh. Sige, President Xie, pero ang mga salitang nasabi mo na ay parang natapong tubig na hindi mo na mababawi pa. Ang aking Shieting Wan ay may isang salita at hindi kailanman mababali. Huwag kang mag-alala. Para sa Shieting Wan na makuha ang kooperasyon ay hindi ganoon kadali. Siguradong hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Mag-aalas 3 na? Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok, mauna ka na pong magpahinga. Sasamahan kita. Huwag na po. Importante ang pagtulog. Matutulog din ako pagkatapos nito. Ayos lang? Hindi rin naman ako inaantok. Sasamahan na kita. Sige po kung ganoon. Matulog ka na kung mapagod ka. Sige. Magse-cellphone muna ako. Salamat sa pagtitiyaga. Hello President Zhang, ako po ang presidente ng Hengyu, si Shieting Wan, tungkol po sa software na nabanggit ko sa inyo noong nakaraan. Bakit parang minamalas ako? Bakit binababaan nila ako ng telepono kapag nalaman nilang ako ito? President Xie, siguradong pakana ito nina Chairman Su at Xie Xingyue. Wala tayong magagawa. Pupunta na lang ako mismo para makipagkita sa kanila mamaya. Natalo agad bago pa man makapagsimula. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Nakikipag-usap ako ngayon sa mga kumpanya, sa industriya para sa isang partnership, pero sa tuwing pinapakilala ko ang sarili ko, binababaan agad nila ako ng telepono. Huwag kang mag-alala, lahat ng iyan ay magagawa ng paraan. Naniniwala ako sa iyo sa tuwing sinasabi mo iyan. Iimbestiga mo kung sino ang nasa likod ng pananabutahing ito. At isa pa, isend mo sa akin ang buong listahan ng mga kumpanyang katrabaho natin. Huwag kang pakahuli, kundi ikaw ang mananagot sa akin. Naisipan mo na bang makipag-partner sa Bingtian? Hindi. Ang kagustuhang talunin ng Bingtian ay hindi nangangahulugang hindi ka pwedeng makipagtulungan sa kanila. Minsan, ang pagtrato sa kanila bilang kumpanyang kapareha ay maaaring makabuti para sa ating kumpanya. Inanunsyo ko na sa harap ng lahat na tatalunin ko ang Bingtian. Sa tingin mo ba ang Bingtian ay makikipagtulungan pa sa akin? Maaaring hindi bale sa boss nila iyon. Sa huli, negosyo at kita pa rin naman ang mahalaga. Dahil pinili kong maging kalaban ang Bingtian, hindi ko sila basta-basta magagawang ituring bilang partner. Gawin natin ito. Palaging maganda ang swerte ko. Pakita mo sa akin ang listahan ng mga kumpanya. Hayaan mong pumili ako ng ilan, baka sakaling gumana ito. Subukan natin. Mahalaga ang partnership natin ngayong araw, kaya hindi tayo dapat magkamali.
Huwag kang mag-alala. Tara. Hindi ba at maaga tayo ng 20 minuto? Bakit narito na silang lahat? Hindi mo ito kasalanan. Nakasanayan na lang po naming mauna sa usapan. Kung ganoon, mas aagahan ko po sa susunod. Nako, hindi po. Kahit mahuli po kayo, ayos lang. Bakit parang may kakaiba? Wala kayang nanloloko sa atin? Siguro po, natatakot lang sila sa inyo. Nga pala, ako ang taya ngayong araw, kaya kain na po tayo. Bakit kumain ka na agad? Ang bastos mo. Patay tayo nito. Magagalit kaya si President Gu? Ang babaeng ito, siguradong palalayasain na siya rito. Pasensya na po sa inyong lahat. Sa sobrang gutom ko, nakalimutan ko ang kagandahang asal. Hindi nyo naman siguro ako sisisihin, di ba? Hindi po, hindi po. Dahil napakabait niyo pong lahat, kung ganoon ay hindi na natin kailangan pang sumunod sa formalidad. Uminom muna tayo ng kaunti, tsaka na natin pag-usapan ang kontrata. Halina kayo, tagay para sa ating lahat. May nakagawa palang pasunurin ng isang henyo sa negosyo na si President Gu. Mukhang hindi nga dapat maliitin itong si President Xi. Napag-isipan na po namin ang tungkol sa kontrata. Huwag po muna kayong magmadaling tumanggi. Nandito na rin lang naman tayo. Pakinggan niyo muna po ang mga ideya ko para sa proyektong ito. Pagkatapos ay tignan ang nilalaman ng kontrata. Hindi pa naman huli para tumanggi mamaya. Pipirmahan na po namin ang kontrata. Teka, talagang may tiwala po kami na magtatagumpay ang proyektong ito. Mag-isip pa po kayong mabuti. Sinabi na nilang pipirma na sila. Huwag kang manggulo, hindi pa nga nila nakikita ang kontrata. Hindi naman sila mga hibang. President Xi, gusto po naming pirmahan ang kontratang ito. Ha? Tama ba ang narinig ko? Opo, tama po ang narinig nyo. Hindi naman ako lasing. Pero hindi pa po natin nababasa ang kontrata, di ba? Hindi na kailangang basahin, naglitiwala po kaming lahat sa inyo. May pakiramdam po kaming lahat na kapag sumama kami kay President Xi, tiyak nakikita kami ng malaking pera. Halatang pinagpala at espesyal si President Xi. Masyado nyo naman akong pinupuri. Kayo po ang tunay na mga bigatin sa negosyo. Ginamitan mo ba sila ng mahika? Bakit nagkakaganito ang lahat? Sadyang napakaganda lang ng disenyo mo, o kaya naman, ay baka nadala lang sila sa ganda mo. Ang mundong ito, puro na lang babola at pambobola? Ang galing! Gusto mo bang magdiwang tayo? Sige, paano kung bumili tayo ng singsing pangkasal bukas? Sige. Ang pares ng singsing na ito ang pinakabagong disenyo sa aming shop. At isa lang ang ganito. Bagay na bagay po sa kamay nyo. Maganda nga siya. Pero kailangan ko pa ring isaalang-alang ang dignidad ni Gu Jingyi. Ito na lang ang susubukan ko. Iisa lang ang wedding ring, kaya bilhin mo na ang gusto mo. Huwag kang mag-alala, kaya ko itong bayaran. Tama ka. Dapat talaga ay gusto mo ang wedding ring mo. Sige na, ako na lang ang magbabayad. Wala naman sigurong panuntunan na dapat laging ang lalaki ang magbabayad. Kukunin ko na itong suot ko. Ang presyo po ng pares na ito ay $2 milyong. Ako na. Hindi okay lang, ako na. Sheting Wan, napakakaawa mo naman. Pati singsing, kailangan mo pang bilhin para sa sarili mo. Ikaw namang lalaki, talagang umaasa ka lang sa kanya. Bakit? Ang perang binigay niya sa'yo, hindi ba sapat para pambili ng wedding ring? Nag-toothbrush ka ba ngayong umaga? Isara mo ang mabaho mong bibig. Nagpalit ba ng balat ang gilisut? Nagmukhang katulong na? Anong gilisut ang sinasabi mo at hindi ako mukhang katulong? Gawa ito ng sikat na designer, ikaw na prom di ka, may alam ka ba sa fashion? Isang mamahaling gilisut. Ikaw ang mukhang naka-camouflage na outfit, ikaw ang mukhang katulong. Mamahaling designer brand to. Isa kang hamak na prom di. May alam ka ba talaga? Mamahaling camouflage outfit pala. Sheting Wan, tumatawa ka pa. Pagsabihan mo nga, yang kasama mong lalaki na kung ano-ano ang sinasabi. Ayusin mo muna. Yang utak mo, mukhang umaapaw na sa tubig. Bakit ang yabang mo, Sheting Wan? Ang balitang nag-aalaga ka ng lalaking umaasa lang sa pera mo ay kalat na sa buong circle natin. Sa tingin ko, dapat ginagawa lang ng mga babae ang dapat para sa kanila. Ibigay mo na ang pwesto kay Kuya Mudong. Maghanap ka na lang ng mapapangasawa. Imbis na mag-aksaya ng oras sa kung sino-sino sa labas. Mukhang malubhana ang sakit mo. Ang bill po namin. Binayaran na po ng ginong ito kanina. Sige, tara na. Hindi ka pa ba tapos? Sheting Wan, kamalasan ka talaga. Hindi sapat na wala na ang mga magulang mo dahil sa malas mo. Pati ba kumpanya idadamay mo pa?
ako ang iyong ate at nagawa mo akong saktan? Mag-isa lang akong anak ng nanay ko, kaya huwag kang umasta na parang magkamag-anak tayo. At isa pa, subukan mong sabihin ulit ang mga iyon. Marami na tayong nakuhang kontrata kailan lang, bilhan kaya kita ng bagong sasakyan, mahirap yung lagi kang nakascooter lang. Ayos lang po, malapit lang ang bahay sa kumpanya, kaya ko namang mag-scooter lang. Sige, kung yan ang gusto mo. Gu Jingyi? Siya ba talaga yan? Wala pa naman akong nababalitang bangkarote na ang Bingtian. Sandali. Anong nangyayari? Naka-electric scooter ka pa talaga. Ang President Gu natin, lumabas ba para maranasan ang buhay ng masa? Anong iniisip mo dyan? Marriage certificate? Hi. Hoy, Gu Jingyi, sinasapian ka na ba? Kung hindi ko lang alam na naging karelasyon mo si Cheng Meishi, aakalain kong ayaw mo lang talaga sa mga babae. Pero ngayon sinasabi mo sa akin na kasal ka na. Uulitin ko sa'yo, hindi kami naging magkarelasyon ni Cheng Meishi. Talagang ang mga magulang lang niya ang nakiusap sa akin na alagaan siya ng sandali. Bakit mo ba kailangang ilihim ng ganyan? Para iwasan na mahanap niya ang dahilan para makipagdiborsyo. Suko na talaga ako sa'yo. Sino ba talaga ang mahiwagang babaeng iyan? Wala ka pang gaanong karanasan sa pag-ibig, huwag kang pauto. Gusto kong magpauto sa kanya. Hindi eh. Wala naman akong problema kung makikipag-date ka, pero sa laki ng yaman mo ngayon, masyadong delikado ang pabigla-biglang kasal. Hindi mo ba alam na ang mga babae ngayon ay masyadong mukhang pera? May pinirmahan ba kayong anumang prenuptial agreement o kahit ano? Hindi niya alam kung gaano ako kayaman. Ano? Nagtratrabaho ako ngayon sa kumpanya niya bilang assistant niya at siya ang nagpapasahod sa akin. Kaya lumalabas na ikaw ang lalaking pinapakain niya ngayon. Ganoon ba? So, palamunin ka na pala ngayon? Importante ako doon. Anong itsura ng hipag ko? Patingin naman. Ayoko. Napakadamot mo naman. Patingin lang eh. Ayoko. Baliw na baliw ka na talaga sa pag-ibig. Wala ka ng pag-asa. Sina Lolo Gu at Lola Gu, alam na ba nilang kasal ka na? Sila pa naman ang pinaka-atribida pagdating sa pagpapakasal mo. Hindi ko pa sinasabi. Buti naman kung ganoon. Dahil sa pamilya ko, umaasa lang ako na ikaw ang sasalo sa akin. Kapag nalaman nilang kasal ka na, tiyak na ang nanay ko ay magdadala na ng babae para pakasalan ko. Dapat ka na nga talagang magpakasal. Ikaw. Sige na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Uy, nga pala, narinig mo ba ang balita? Ano iyon? Bumalik na ang iyong Cheng Meishi? At mukhang tapat pa rin ang damdamin niya sa iyo. Ingatan mo ang mga sinasabi mo. May asawa na ako ngayon. Sige. Mali ko na. Pasensya na. Nag-ayos si Cheng Meishi para bukas ng gabi. May inihanda siyang welcome party. Kinausap ka ba niya? Anong pakialam ko dun? Hindi ako pupunta. Bakit ayaw mong pumunta? Pwede mo itong gawing pagkakataon para makipag-usap at linawin ang lahat sa kanya. Siguradong hindi niya alam na kasal ka na. Paano kung bigla na lang siyang sumugod sa iyo, tapos magselos pa si Mrs.? Gusto mo bang maranasan ang gulo? Sige na nga. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking welcome party. Meishi, gaano ka katagal mananatili dito sa bansa? Depende iyon sa desisyon ng isang tao. Susubukan kong manatili dito sa bansa. Kuya Jingyi, kumusta ka na? Ayos naman. Noong huling pumunta ako sa kumpanya mo, wala ka doon. Nagtatrabaho na ako sa kumpanya ng asawa ko ngayon bilang assistant niya. Pumunta ako sa kumpanya mo para hanapin ka nung huling beses, pero wala ka roon. Sa kumpanya na ng asawa ko ako nagtatrabaho ngayon bilang assistant niya. Kuya Jingyi, huwag kang ngang magbiro. Tama siya. Sa ugali ni Lola Gu, kapag kinasal si Young Master Gu, siguradong malalaman ng buong lungsod at magkakaroon ng malaking handaan. Oo nga, ilang buwan lang tayong hindi nagkita, Jingyi. Kailan ka pa natutong magbiro ng ganyan? Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Kasal na ako. Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Itinuturing mo pa ba kaming mga kaibigan mo? May malalim na dahilan kaya nangyari ito, pero magkakaroon din kami ng selebrasyon balang araw. Huwag kayong mag-alala. Jingyi, bakit bigla-bigla ka na lang napakasal? Dahil kailangan kong kunin ang pagkakataong ito. Dahil kung hahayaan ko itong mawala, pagsisisihan ko ito habang buhay. Kuya Jingyi, dahil ba wala ako sa bansa? Kung nanatili kaya ako noon,
Ako kaya ang pinili mo? Masyado kang nag-iisip, magkaibigan lang tayo. Pero gustong-gusto talaga kita. Noong nasa ibang bansa ako, lagi kitang iniisip. Tama na. Go Jingyi. Sino ba siya? Bakit hindi ko nabalitaan na may ibang babae pala sa tabi mo? Pumunta ako rito para linawin ang lahat sa iyo. Anong dapat kong ipaliwanag? Wala talaga akong nararamdaman para sa iyo. Kuya Jingyi, talaga bang para sa iyo ay wala akong halaga, kahit konti? Oo, wala talaga. Hindi ako naniniwala na wala kang kahit anong emosyon para sa akin. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako susuko sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Gu Jingyi, ipapakita ko sa iyo na sa buong mundo, ang babaeng pinakamamahal ka ay ako lang. Sieting Wan, hindi ko inakala na ang lalaking binubuhay mo ay ginagamit ang pera mo para makipagsaya sa ibang babae. Saan ka pupunta? Sasama ako sa iyo. Ano bang pakialam mo? Tapos na ba ang trabaho mo? Anong problema? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Anong nangyari sa iyo? May nagawa ba akong ikinagalit mo? Huwag mo na akong sundan. Bumalik ka na sa pwesto mo. May dalo ka ba? Dahil kasal na siya sa akin, hindi na siya dapat ng bababae pa. Huwag ka na magalit, Wanwan. Tsaka, kunwari lang naman ang kasal ninyo, para lang iyon sa ikauunlad ng kumpanya. Ang sa akin lang, kapag nalaman na ng bababae siya, malaki ang magiging epekto nito sa kumpanya. Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi mo pa naman inilalantad ang pagkakakilanlan niya, di ba? Hindi iyon malalaman agad ng ibang tao. Ano lang kasi, ako. Ikaw ha, baka naman, nagkakagusto ka na kay Gu Jingyi. Kaya ganyan ka na lang kung magmalasakit sa kanya. Feeling ko posible nga. Ganito na lang, huwag mo munang sasabihin kay Gu Jingyi na alam mong may niyakap siyang ibang babae. Tingnan natin kung magiging tapat siya sa iyo. Anong nangyayari rito? Nagmamadali mo akong pinapunta rito. Nasa gitna ako ng meeting. Galit ang asawa ko, pero hindi ko alam kung bakit. Galit ang asawa mo? Dahil lang doon? Sige, sabihin mo sa akin ang buong nangyari. Galit ba ang asawa mo? Dahil lang sa bagay na iyon? Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Hindi ko rin alam. Hindi mo rin alam. Ikaw si President Gu, pero hindi mo alam. Pare, nakalimutan mo na ba kung paano mo tinalo ang lahat ng mga karibal mo at nagtagumpay sa mahihirap na hamon? Iba naman ang sitwasyon na iyon. Asawa ko iyon, magkatulad ba iyon? Sige, asawa mo na nga. Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan at maayos. May gusto akong sabihin sa iyo. Ano iyon? Maghintay ka lang sandali. Handa na ba siyang magtapat sa akin? Ito, ipinaglaga kita ng ginger tea at binilhan din kita ng mga heat pack para guminhawa ang pakiramdam mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba? Mayroon ka ngayon kaya mainit ang ulo mo? Hayaan mo na. Wala na iyon. Umalis ka na at maglaro. Meron pa. Para saan naman ang mga ito? Yan ang lahat ng naipon kong pera. Simula ngayon, pwede mo na itong gamitin kahit kailan. Kunin mo na lang ulit ito. Tinatanggap ko ang intensyon mo pero sapat na iyon. Hindi naman kalakihan ang pera pero ang dami mong cards. Sinungaling talaga ang Lin Yuan na iyon. Alam kong galit ka, pero hindi ko alam kung bakit. Pwede mo bang sabihin sa akin? Kung may nagawa man akong mali, gagawan ko agad iyon ng paraan. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin, pero nararamdaman ko lang na ang litratong ito ay masakit sa mata. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Sige, magpaliwanag ka. Ang pangalan niya ay Cheng Meishi. Kababata ko siya. Marami na akong naitulong sa kanya mula bata pa kami.
Pero sumusumpa ako. Tinatrato ko lang siya bilang kaibigan. Eh bakit kayo nagkita? Kakauwi lang niya sa bansa kahapon at sinadya kong pumunta roon para sabihin sa kanya ang balitang kasal na ako. Kasalanan ko kung bakit niya ako nayakap, hindi ako nakaiwas agad, pero nangangako akong hindi na ito mauulit. Pwede mo ba akong patawarin? Sa totoo lang, natutuwa ako dahil nakikita kong nagsiselos ka. Hindi ako nagseselos. Ako ay. Kahit nasabihing ang kasal natin ay base lamang sa kontrata, hindi ibig sabihin nito na pwedeng gawin ng bawat isa ang gusto nila. Pinapayuhan kita na mas mabuting ingatan mo ang iyong dangal. Dahil kung talagang hindi mo na mapigilan, maghiwalay na lang tayo. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Kapag naririnig ko ang salitang hiwalay, bigla na lang akong nagkakaroon ng reaksyon. Gusto mo bang subukan ulit? Wala kang hiya. Bakit hindi mo subukang muli? Walang hiya ka. Hello, Lola? Jingyi, narinig ko kay Maishi na nagpakasal ka na. Hello? Lola? Hello, hello, hello? Ang signal? 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 Ang hina po. Huwag kang magpanggap. Hindi ba't kilala na kita? Malapit na ako sa bahay ng manugang ko. Wala po kaming oras pareho. Paano mangyayari iyon? Gusto mo na namang magsinungaling sa akin. Darating na ako sa loob ng 10 minuto. Pagdating ko doon, ay pagbuksan mo ako. Ang lola ko darating dito sa bahay pagkatapos ng 10 minuto. Darating ang lola mo sa loob ng 10 minuto? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Wala akong anumang naihanda. Kakalaman ko lang din. Bilis, bilis, bilis. Magligpit na tayo. Darating na si Lola. Bakit ganyan ang itsura mo? Parang problemado? Ngumiti ka naman para salubungin siya. Ang dating lola, hindi ko alam kung mabibigla ba siya sa kanya. Ito na ba ang asawa ng apo ko? Napakaganda naman niya. Salamat po, Lola. Lola, ano po itong... Wala. Sino po ito? Isang professional actress ang lola ko. Ngayong mga araw na ito, gumaganap siya bilang isang matandang madam mula sa mayayamang pamilya. At dahil gusto ng film crew na mas mabilis siyang maka-adapt sa kanyang role, nag-organisa sila ng ilang tao na laging nakabuntot sa kanya. Artista pala si Lola, kaya naman pala napakaklase ng kilos niya. Anong nangyayari? Kailan pa ako naging artista? Lola, makisakay ka po muna sa akin. Hindi niya pa alam ang tunay kong pagkakakilanlan. Naglalaro ka pa rin ng kunwariang mahirap? Hindi po, ano bang iniisip niyo? Hindi ganoon. Sinasabi ko sa'yo, ang mag-asawa ay hindi dapat nagsisinungaling sa isa't isa. Kailan mo babalak sabihin sa kanya ang totoo? Kapag dumating na ang tamang pagkakataon, magsasabi ako ng totoo sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong hahayaang matakot at lumayo ang apo ko. Huwag po kayong mag-alala. Si Wanwan ka, tama ba? Opo. Mabuti naman. Kailan nyo ba balak magkaanak? Alam mo ba, ako, sadya na pumunta sa isang napakasikat na fortune teller para kumuha ng anting-anting para gabayan kayong mag-asawa, maging maligaya at masagana, maging maayos ang lahat, at magkaroon ng baby. Nasaan ang kwarto nyo? Kailangang mailagay ito sa tamang pwesto. Iyong kwarto. Wag na po, wag na. Mga bata pa po kami, hindi kami naniniwala sa ganyan. Opo, tama po. Ay, hayaan mo na. Ito ay binili ko gamit ang 2 o 3 buwang pensyon ko. Pinaghirapan ko ito, kung ayaw nyo, di huwag na lang. Hala Lola, ilalagay na po namin. Diyan kayo tama. Talagang mabait kang bata. Lola, magpahinga po muna kayo bago magpatuloy. Sige, sige, sige. Paano na ito? Lola, magpahinga muna po kayo bago magpatuloy. Sige, sige. Anong gagawin natin? Basta hindi niya dapat malaman na hiwalay tayo ng kwarto. Kung hindi ay lagot ako.
Alam ko. Ay, Xiaoyi? Ito. Bakit dito sa loob ng kwarto, bakit isa lang ang sepilyo at baso? Hiwalay ba kayo ng kwarto ni Wanwan? Hindi po, Lola, hindi po. Ano, Lola? Ganito po kasi. Yan, lagi po kaming nagmamadali pumasok sa trabaho. Kaya ayaw naming magsiksikan sa lababo. At tingnan niyo po ang mansion na to. Ang daming kwarto. Kahit saan pwedeng magsepilyo, di ba? Ah, ganoon ba? Sige na po, Lola. Huwag na po kayong tumingin-tingin. Matulog na po kayo. Masyado na pong gabi. Sige, sige. Itong mahahalagang bagay, kapag matutulog na kayo, itabi nyo lang sa inyo, siguradong pagpapalain kayo na magkaroon ng isang malusog na sanggol. Kayong dalawa, parang may mali ba sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa? Wala po. Ikaw, sa aspetong iyon, kung may problema ka talaga, dapat kang magpatingin sa doktor. Lola, huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Malalim na ang gabi, matulog na po kayo, papasok pa kami sa trabaho bukas. Sige. Tama, tama. Heto na. Ano to? Inumin mo to. Para sa ikabubuti mo to. Ininom mo na? Hindi ko iinumin. Pinaghirapan ko iyan gawin. Sige po. Iinumin ko na. Mabuti naman. Magpahinga na kayo. Magpahinga na kayo. Maging maayos kayo. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakatulog na si Lola, aalis na ako. Huwag na. Manatili ka na lang dito ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo, hindi kita lalamangan. Alam ko. Mainit ka ba? Dahil ba iyan sa sabaw na ginawa ni Lola? Mukhang ganun na nga. Gusto mo bang maligo muna ng malamig na tubig? Ayos lang. Kakayanin ko rin ito. Nakakainggit na may pamilya ka pa. Saan ka pupunta? Pasensya na. Medyo magulo kasi akong matulog. Nasalisihan yata kita. Walang anuman iyon. Hindi naman ako tutol dito. Sa susunod. Sige lang. Mabait kong apo. Madalian lang itong pagkikita natin, kaya wala akong naipaghanda sa iyo. Sa susunod, titiyakin kong may regalo ako sa iyo. Naiwan ko rin ang sekretong reseta para sa gamot na sopas. Nasa loob ito ng sobre. Hindi ko kailangan iyan. Anong ibig sabihin nito? Bakit ka tumatawa? Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Umalis ka nga rito. Anong gagawin natin, Kuya Mudong? Si Sheting Wan ay malakas ang kapit sa kumpanya ngayon. Kung magpapatuloy ito, tiyak na papanig sa kanya ang ibang mga shareholder at mas magiging mahirap na makuha ang mga karapatan ni Hengyu sa stocks mula sa mga kamay niya. Nagtataka rin ako. Ano? Kinausap ko ng ibang mga kumpanya. Sinabi ko sa kanila na huwag makipagtulungan kay Sheting Wan. Ang Sheting Wan na iyan, anong klaseng panluloko ang ginamit niya para makakuha ng suporta mula sa 100 na pinakasikat na kumpanya? Ay, may naisip na ako. Ano iyon? Halika rito. Lapit ka. May paraan ka talaga. Ay, Siyempre naman. Wala ka bang kamay para kumatok? Wala ka bang kamay para kumatok? Bakit ang aga-aga pa ay parang mainit na ang ulo mo? Napakasungit mo.
Ang pasensya ko ay para lamang sa mga taong may respeto. Napakatabil ng dila mo. Jetting One, nandito ako para sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Diretsuhin mo na ako. Ang pagkawala ng mga magulang mo ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Anong sinabi mo? Linawin mo ang sinasabi mo. Hindi ang kumpanya ang tamang lugar para mag-usap. Ngayon, pwede mo na bang sabihin? Hanggang ngayon ba ay dinidibdib mo pa rin ang pagkawala ng mga magulang mo? Dahil kung hindi dahil sa iyo, at hindi mo sila pinilit na pumunta sa auction, hindi sana sila napahamak sa kalsada. Hindi ako pumunta rito para makinig sa mga walang kwentang bagay na iyan. Bakit ka nagmamadali? Uminom ka muna. Jetting One, gaano mo pa naaalala ang mga detalye noon? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa iyo. Maging ang pulisya ay nagsabing aksidente iyon, ano ang basehan mo para sabihing hindi aksidente ang nangyari sa mga magulang ko? Nasaan ka na? Kasama ko si Sheshinue para pag-usapan ang ilang bagay. May problema ba? Wala naman. Susunduin kita mamaya. Sige. Hoy! Sabi mo nga, kung magtatapat ako ng ganito, mapapatawad kaya niya ako? Hoy, huwag kang mag-alala. Kahit galit na galit pa siya, kapag nakita niyang pinaghandaan mo talaga ang sorpresa para sa kanya, siguradong mapapatawad ka rin niya. Wala akong oras para mag-aksaya dito kasama ka. Kilala mo si Gu Jingye na CEO ng Bingtian, di ba? Nabalitaan mo na rin siguro ang mga usap-usapan tungkol sa kanya na mapagmataas siya, tuso, at hindi nagpapalampas ng anumang atraso. Naghihinala ako na may kinalaman siya rito. Noon, naagawan ng negosyo ng paternal cousin uncle ang President Gu. Yun pa lang ang unang pagkakataon na may hindi nakuha ang President Gu mula noong maupo siya sa pwesto. Ang gusto ko ay ebidensya, hindi lang hinala. Sa araw ng libing ng mga magulang mo, nakita ko mismo na dumating si President Gu, likod lang niya ang nakita ko. Pero may tumawag sa kanya na President Gu. Wala namang kahit anong koneksyon sa pamilya niyo si President Gu, di ba? Bakit naman kaya siya pupunta roon? Ito ay dahil lang sa hilig ng kriminal na bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Baka nagkataon lang iyon? Kapag masyadong maraming nagkataon, hindi na iyon aksidente. Ang hina naman ng epekto ng gamot na ito. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi ko na alam kung paano pa magsisinungaling. Nako, maayos naman pala ang hitsura niya. Huwag mo na kasing pangarapin. Hindi ikaw. May inihanda na akong iba para rito. Sige, pababayaan ko na lang siya sa kanya. Tara na. Tara na. Kumusta? Ang numerong tinatawagan niyo ay kasalukuyang nakapatay. Tulungan mo akong hanapin ang lokasyon ni Shieting One. Sige po, agad na. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Bukod sa babayaran tayo, may magandang chicks pa? Ang ganitong pagkakataon, sana ay nangyayari araw-araw. Nasa Rose Hotel. Sino kayo? Ano ang kailangan niyo? Hindi lang pera ang nakuha natin. May maganda pang babae rito. Sana ganito palagi kaganda ang swerte natin. Huwag niyo akong hawakan. Iligal ang ginagawa niyo. Illegal? May paraan kami para makaligtas sa batas. Subukan mo pang tumakas at siguradong hindi na kita sasantuhin pa. Sabi ng amo, kailangan din nating kumuha ng video. Magkano ang binayad nila sa inyo? Dodoblehin ko ang bayad, pakiusap, pakawalan niyo lang ako. Sa trabahong ito, ang patakaran ay patakaran. Huwag kayong gagawa ng masama. Ako ang presidente ng Hengyu. May asawa na ako. May asawa ka? Bakit? Akala mo ba ang asawa mo ay ang pinakamayamang tao sa Hangcheng at ang presidente ng Bingtian Group na si Gu Jingyi? Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Tigilan niyo ako. Sino ka? Mahal. Bitiwan niyo ako. Sino ka? Mahal.
Sino ang nagutos sa inyo? Magsalita kayo. Kapag hindi kayo umamin, pagbabayarin ko kayo bago ko kayo ipakulong sa pulis. Sina Xie Xingyue at Xu Mudong po. Sina Xie Xingyue at Xu Mudong ang may gawa nito. Tara na, alis na tayo. Ayos na ang lahat? Magpapadala ako ng pribadong doktor sa bahay para tingnan ka. Huwag kang masyadong gumalaw. Nahihirapan ako. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong ang mga nanakit sa iyo ay makakatanggap ng nararapat na parusa. Hoy! Haharap ka sa akin sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, hindi na tayo magkikita pa. Kamusta na si sister-in-law? Nakapagpahinga na siya. Mabuti naman kung ganoon. Sayang, nawala ang pagkakataong magtapat. Kailan mo balak sabihin sa kanya na ikaw ang tunay na presidente ng Bingtian? Makinig ka, magpapaliwanag ako. Ikaw ba talaga ang presidente ng Bingtian na si Gu Jingyi? Oo. Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Kaya lang. Umalis ka na. Sister-in-law, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ka sinasadyang linlangin ni Jingyi, may mabigat lang siyang dahilan. Umalis din kayo. Lumayas kayo. Hoy, bakit hindi ka nagsalita kanina? Napipi ka na ba? Kilala mo naman ang Bingtian President na si Gu Jingyi, di ba? Noong oras na iyon, inagawan ni Tito ng negosyo si President Gu. At iyon ang unang pagkakataon mula nang maupo si President Gu na may hindi siya nakuha. Noong araw ng libing ng mga magulang mo, mismong mga mata ko ang nakakita na dumating si President Gu. Iniimbestigahan ang naging sanhi ng pagkawala ng mga magulang ko? President Xie, wala pong nakitang anumang kakaiba? Mag-imbestiga pa kayo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin nyo. Kailangang malaman ko ang katotohanan noong mga panahong iyon. Sumama ka sa akin sa labas. Ipaliwanag mo ng malinaw ang nangyari noong araw na iyon. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ba narinig? Huwag mong isipin na wala akong hawak na mga ebidensya laban sa iyo at kay Xu Mudong tungkol sa inyong ginawang krimen. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon, magsasalita ka ba o hindi? Iniisip mo ba talaga na wala akong hawak na ebidensya laban sa inyo ni Xu Mudong? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, magsasabi ka ba o hindi? Maayos ang pagkalinis namin doon noong araw na iyon. Kaya huwag kang magpanggap dyan. Bahala ka, subukan mo lang. Sheting Wan, sasabihin ko sa'yo, nadaserve mo yan. Kung hindi dahil sa pagpipilit mo noon na paikutin sina paternal cousin uncle at tiyahin sa subastang iyon, paano sila mawawala ng ganoon? Isa kang malas na tao. Malas ka? Puntahan mo na ang iyong si Gu Jingyi. Tingnan natin kung paano kanya paparusahan. Hello po. Sarado na po kami. Sarado na?
Pang-isahan ang upa sa lugar na ito ngayong gabi. Bigyan mo pa ako ng isang bote. Kampay. Cheers! Wala ng alak. Boss, pakiabot ng bote ng alak. Miss, gising po. Hello po. Kaibigan po ba kayo ng may-ari ng phone na ito? Inilagay po niya kayo bilang kaniyang emergency contact. Opo, lasing na po siya rito. Opo, nandito po sa bar ng Nightfall. 1-1? Walang password ang bayad sa'yo. One. Ito ang kabayaran mo. Walang password yan. Gu Jingyi, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumunta sa bahay ko? Maaari ka nang lumabas. Kahapon, iyong bartender ang tumawag sa akin para sunduin ka at iuwi rito. Ngayon, pakiusap lumabas ka na. Ayoko. Gu Jingyi, wala ka na bang hiyang natitira? Wala. Sige, kung hindi ka aalis, ako ang aalis. Aalis na ako, aalis na. Santain mo si Gu Jingyi. Magandang araw po. May utos po si President Xie, si Sante ka na sa trabaho at hindi ka na maaaring pumasok. Nandito ako para kunin ang mga gamit ko. Sabi ni President Xie, ang mga gamit mo ay ipapaship na lang sa Bingtian. Ikaw si Bebe. Siya, di ba? Ako si Cheng Maishi, ang bago mong partner. Diretsuhin mo na ako. Wala akong oras para makinig sa mga buladas mo. Ang mga pondo sa ilalim ng pangalan niyo ni Chairman Shu ay kasalukuyan ng naka-freeze at ang kapangyarihan niyo sa board ay nawala na rin, hindi ba? Hindi naman tayo ganoon kalapit para lang puntahan mo ako at pagtawanan ng sinapit ko. Siyempre naman. Nandito ako para makipagtulungan sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Makikipagtulungan ka sa akin? Mayroon tayong iisang kaaway ngayon at iyon ay si Xie Tingwan. Kapag naghiwalay na sina Xie Tingwan at Gu Jingyi, magkakaroon na tayo ng pagkakataon. Gusto ko si Gu Jingyi at gusto mo naman si Hengyu. Ano sa tingin mo? Sige. Anong balak mong gawin? Hindi ka pa pinapatawad ng asawa mo. Kaya kahit kulitin mo pa ako, walang mangyayari. Ilang beses pa lang akong nagkakasyon. Bakit ngayon naging advisor mo na ako sa pag-ibig? Hindi ka pinapatawad ng asawa mo. Wala ring saysay kung kukulitin mo ako. Ilang beses pa lang naman ako nagkakaroon ng relasyon. Paano ako naging strategist? Hindi pwede, mag-isip ka pa. Ganito, subukan mong hulaan ang mangyayari sa inyo. Magtarot, Zhouyi, MBTI, o horoscope kayo. Kung hindi talaga uubra, ipakulam mo na lang siya. Mistikong paraan. Magagawa ba yon? Hindi naman masamang subukan. Gu Jingyi, wala ka na talagang pag-asa. Xie Tingwan, nakapag-isip na ako. Sasabihin ko na sa iyo ang buong katotohanan noon. Pakawalan mo lang kami ni Kuya Mudong. Maaari ba? Sinabi ko na sa iyo noong huli. Binigay ko na ang huling pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Ikaw? Alang-alang na lang na magpinsan tayo? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Nagmamakaawa ako sa iyo. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa iyo? Ang hindi kita pagpapakulong ay sapat na kabaitan para sa iyo. Sige, ikaw ang pumili ng lugar natin, okay ba?
Sige. Mandaraya. Palagi kang magiging swerte. Dahil sa lahat ng ito, Mandaraya. Tatay, nanay. Miss na miss ko na po kayo. President Gu, ayos na po ang lahat ng kailangan sa ospital. Gagamitin po natin ang lahat ng pinakamagandang serbisyo para matiyak na mailigtas ang asawa ninyo. Imbestigahan mong mabuti ang nangyaring ito? Lahat ng taong sangkot dito ay kailangang malaman ko kung sino sila. Sa tingin niyo po ba ay hindi ito aksidente? Magsagawa ka ng imbestigasyon. President Gu, malubha po ang lagay ng pasyente at kailangan niya ng RH negative na dugo. Kulang po ang supply ng ating ospital at baka hindi na umabot kung kukuha pa sa iba. Ako, meron ako. Kumuha kayo sa akin. Halina kayo. Gu Jingyi, Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Gu Jingyi, bakit mo ako nilalapitan? Ano ba talaga ang pakay mo? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Gu Jingyi, lumapit ka sa akin. Pero ano ba talaga ang pakay mo? Mahal kita. Iyon lang ang totoo. Huwag ka nang magpanggap. Huwag mong sabihin na love at first sight ka sa akin. Kung gusto mo ang Hengyu, kunin mo iyon ng tapat. Huwag kang gumawa ng kung ano-anong pakana ng patago. Ano naman ang gagawin ko sa Hengyu? Huwag mong sabihin ang pagkamatay ng mga magulang ko ay wala talagang kinalaman sa iyo. Kanino mo naman nabalitaan iyan? Naaalala mo pa ba noong 18 taong gulang ka? Noong may tinulungan ka sa France? Binigyan mo siya noon ng 10,000. Ang taong iyon ay ako. Matagal mo na pala akong kilala? Pagkabalik ko ng bansa para manahin ang kumpanya, sa isang handaan, nakilala ko ang iyong tito at tita. Doon ko nalaman na ikaw pala ang heredera ng Hengyu. Eh ang kontratang inagaw ng tatay ko noon? Hindi nang agaw ng kontrata ang tito. Ang kontratang iyon ay bahagi ng pasasalamat ko sa iyo, kaso may mga aksidenteng nangyari pagkatapos niyon. Wala na, ang tito at tita, at dumalo rin ako sa libing nila. Dahil ayaw ko lang gumawa ng gulo, nag-alay lang ako ng insenso at umalis din agad. Pasensya na. Napagkamalan kita. Wan-wan? Pasensya na at nahuli ako ng dating. Pero sinisiguro ko sa iyo, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang halong kahit anong intensyon. Handa ka bang sumama sa akin habang buhay? Oo, handa ako.